Self-confidence is not actually external. It's internal. No? Sulit talaga. Sulit talaga si Mike na panalo. Sulit, brother. Sulit yung pag-guess ko sa'yo. Daming alam talaga ni Mike. Napakatalinong tao na itong swerte ko. Woo! Okay, sige, go. Tuloy. Kamusta mga tropa? Chester nyo lahat. May kasama ako ngayon, si Mr. Mike Paino. Isa sa mga pinakamalulupit na salesman ito. Napakagaling, napakatalino. Sir Mike Paino, maraming salamat at nandito ka sa programa ko. Chester. Yes. Okay. Sige, question and answer tayo. Q&A. Game. Okay, ang first question natin ay galing kay Ayang Marcelo. Ang question niya is, how to boost confidence? Sir Mike? Napaka-simple ng tanong mo. Pero medyo malalim. No? Self-confidence is not actually external. It's internal. No? You don't need outside validation for you to be able to be confident. Dapat sa sarili mo naniniwala ka na confident ka. Saan manggagaling yun? Sa sarili mo, hindi sa ibang tao. No? And how you deal and how you present yourselves to others, no, will show how confident you are. No, regardless kahit ano pang status mo sa buhay, mahirap ka, mayaman ka, may pinag-aralan ka o wala, it's how you present yourself sa public. Did I answer your question? I think so. Mike, okay. Ako naman, self-confidence, nakakahawa ang self-confidence. If you're with people na sobrang confident, katulad ko ngayon, nakasama ko si Sir Mike Paino, nahahawa ako sa confidence niya. Napakagaling magsalita, marami kang matututunan. Madali yung self-confidence. Just be with people na talagang sobrang confident. Sometimes you have to go out of your comfort zone. You have to talk to people, you have to be with people na confident, and then makukuha mo sa kanila yung confidence mo. At tama yung sabi ni Sir Mike, hindi siya nakukuha sa ibang tao, nakukuha siya sa'yo rin. At ibig sabihin nun, sometimes you have to learn from other people's success, and sometimes you have to learn from other people's confidence, pero you have to really find it within you to talk to people and be confident by yourself. Yun ang sagot ko dun sa tanong. Next question. Excuse you. Okay. Ang next question natin is galing kay Jules. Jules? Yes, Jules. Jules. Okay. Hi, Jules. So, ang tanong, bakit pa nabuhay kung meron naman palang kamatayan? Ganda ng tanong. Ganda. Sir Mike? Para sa akin, the reason why we're living right now is for us to be able to fulfill God's plan for us, no? For us to be able to live our highest truth, okay? And for us to be able to live our purpose here, no? There's a reason kung bakit tayo nandito. We have a mission to fulfill, and kagaya nga ng sabi ni Chester, no? We are lucky to be born. Nakalimutan ko yung exact equation. Was it 430 billion? 400 trillion to 1. To 1 chances para mabuhay tayo. Para maging tao. Tama ba? So, see, I don't get yung mga tao na nag-suicide, no? Suicidal is still may pag-asa pa eh. Kasi I've been there, no? Nandun ako sa point na down ako, halos wala ng pag-asa, no? To the point na I'm going to take my own life. Pero sabi ko hindi. I'm going to live my life to the fullest, no? Full out, no? Todo mo na. Kasi if you don't take risk in life, sayang eh. Sayang yung time mo na nandito ka. So this is only our timeline na binuhay tayo ng Diyos para gawin natin yung mga dapat nating gawin, no? Makatulong sa kapwa, yung birthright natin, which is to be abundant, no? So kung hindi mo gagawin yun, sinasayang mo lang ang oras mo, kaibigan. So please, kung ano mang ginagawa mo ngayon, kung nakatanga ka lang sa upuan mo, tumayo ka at take massive action. Galing, Sir Mike Paino. Lupit. Ulit yung tanong, isa pa ako. So, ang tanong, bakit pa tayo nabubuhay kung ano? Ulit, wait lang.
kung mamamatay rin naman tayo? Oo. Bakit pa tayo nabubuhay kung mamamatay rin Kung meron tayo? naman palang kamatayan. Kung meron din naman palang kamatayan. Second emotion ako sa sinabi ni Sir Mike. Naniniwala ako na there's a purpose in this life. Hindi naman nagkabasa na lang sumipot tayo tapos mamamatay na tayo. Hindi ganun. Life, parang yung question, it's as if parang katulad nung bakit pa binubuksan yung ilaw kung papatayin din naman? At bakit pa tayo kumakain kung magugutom rin naman tayo? There's a purpose in everything. Binubuksan natin yung ilaw para makinabang tayo dun sa ilaw bago natin siya patayin kasi hindi na kailangan. And there's a reason kung bakit kumakain tayo to sustain life and then eventually magugutom din naman tayo. There's a reason. Ang pinakamahalaga, hindi yung umpisa, hindi yung dulo. Ang pinakamahalaga yung gitna. And life is not a destination. It is a journey. Next question. Okay. So, meron siyang bali dalawang kanyang question. So, Okay. ito yung pangalawa ng question. Kung bibigyan ka ng isang wish, ano yun? Ako muna sasagot, Mike. Yeah. Gusto ko makilala yung nagtatanong. Sige. Yun. Bibigyan ako ng isang wish. Ano yun? Gusto ko makilala yung nagtatanong. Sino yun? Jules. Jules, gusto kita makilala. Sige, Mike, go. If I'm going to be given a wish, I'm going to relive this life, no? Kung ano man yung nagawa kong pagkakamali, I've learned from that eh. So ang gagawin ko, kung mabubuhay man ako ulit, hindi ko nadadaanan yung mga pagkakamali na yun. For me to be able to ascend to my highest purpose na bilang tao. Kasi pag uulit-ulit ka lang sa pagkakamali mo, walang lesson eh. Sabi nga, sa school, we are taught the lesson before the test. But in life, we are taught, we are being tested before we get the lesson. Ganda. Ang ganda. Ako naman, if given the chance na mapagbigyan ako sa isang hiling, I would want to live forever. Gusto ko mabuhay ng walang hanggan. Napakasarap ng buhay. Sobrang sarap ng buhay. I don't want it to end. Kasi I take charge of my own life. I take charge of my own destiny. At napakasarap mabuhay kapag ka, alam mo, what makes life worth living are the people that you spend time with. Diba? The experiences that you go through every day, yung araw-araw hindi mo alam kung ano i-expect mo, pero at the same time, you take full control and you take full responsibility of everything that you do within your life. Yung kinakain mo yung gusto mong kainin, yung pupunta ka sa gusto mong puntahan, yung makikipagkita ka sa mga taong gusto mong makita, yung nag-e-enjoy ka ng gustong-gusto sa buhay mo. Kasi sobrang konti lang naman talaga ng problema if you sum it up. Sobrang konti lang ng problema eh. Ang pinaka-common lang naman na problema ng mga taong ordinaryong taong bayan, hindi ka naman politiko, pera lang eh. 'Di ba? Pera lang eh. Magtrabaho ka, kumita ka ng marami, tapos sa panahon ng bakasyon, mag-enjoy ka ng gusto. Pag panahon ng trabaho, magtrabaho ka ng gusto. Pag panahon ng bakasyon, magbakasyon ka talaga at huwag kang magtatrabaho. And that will make life worth living. Remember, life is good. Next question. So, ang next question ay galing kay Cyrus. So, ang question niya, anong purpose ng mga tao sa mundo? Controversial yan. Mike, For me, we have different purpose kung bakit tayo nandito. No? We have different missions. Iba-iba. No? Hindi tayo... this is an equal playing field for all of us. You know? Kung ano yung highest purpose mo, no, malalaman mo lang yun when you internalize, when you meditate, no? When you talk to our Creator during that silent time. No, doon mo makukuha yung download na tinatawag. When you're silent, that's when God talks to us. Not in the time na nagpe-pray tayo, no? That's the asking part. Now, the answering part ng Creator natin is when we meditate. When we sit in silent, no? That's where we get the download from our Creator na Chester, ito ang mission mo ngayong araw na to, ito ang gagawin mo, this is how you will do it. No?
again, iba-iba tayo. Magkakaiba tayo ng pangalan, magkakaiba tayo ng status sa buhay. But all of us here has our own mission, has our own journey na dapat we should live our life to the fullest na hindi ka nagmumukmok, no? Hindi ka nagpapabebe, no? Gagawin mo yung dapat mong gawin. No? Kasi when you do that, no? Sabi nga ng isa sa mga mentor ko, no? For us to be able to receive God's blessing is we need to feel good. You know why? Because God is good all the time. Thank you. Napakaganda. Ulit ako ng tanong din. Sapat. So, ang tanong, ano ang purpose ng tao sa mundo? Double down ako kay Mike. Kung ang tinatanong siguro nung nagtatanong yung purpose nung mga tao, Ng mga iba-iba tao. purpose natin. Iba-iba purpose natin. Merong iba ang purpose para sa mga anak nila, merong iba ang purpose para sa magulang nila, may iba nga purpose para sa mga kaibigan nila, sa mga tropa peeps nila Iba-iba ang purpose ng mga tao sa mga sarili nila Pero when you consult the books, yung religious books in general, maraming iba-ibang maraming iba-ibang sinasabing purpose diba? Pero I believe in the Bible at ang sabi sa Biblia, 8 ng Kawikaan, ang nagsasalita yung karunungan, ang aking kaligayahan ay nasa mga anak ng tao. And it is for us to glorify our Creator. It is for us to know our Creator. And it is for us to search for our Creator. Ang naghahanap ay makakasumpong at ano ko tugtong naman? Ang kumakatok ay Ang kumakatok ay mapapagbuksan at ang naghahanap ay makakasumpong. Yan ang sagot ko rin sa tanong. Amen. Religious question yun. Yes. As much as possible, umiiwas ako sa religious question, brother. Actually, Pero oo. kailangan Correct. Sige, nagtanong Sige. So, katulad ni Jules, dalawa rin ang tanong niya. Okay. So, ang pangalawang tanong niya, bakit walang math sa Bible? Math? Mathematics. For me, sabi nga, may isang talata sa Biblia, nakalimutan ko lang kung ano, no, remind me brother kung ano siya. Ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. So, hindi mo pwedeng itapat yung, let's just say, math, art, science, no? Hindi mo siya, ang karunungan ng Diyos is exponential, no? No one can measure it, no? But the knowledge of the human being can be measured, you know? Pero ang karunungan at kaalaman ng Diyos ay, kumbaga nga sa, yung pagmamahal niya sa atin magpasawalang hanggan. Ganda. Ganda. Okay. Ulit yung tanong ko. Isa pa. Ang tanong niya, bakit walang math sa Bible? Melon? Melon ba? Melon? Melon. Okay. Melon. Melon. Madaming math sa Bible. Hindi ka lang nagbabasa. Tingnan mo, di ba? Yeah. Yung kay Noe, Oh, yeah, alam mo? Tama. So yung daong ni Noe, kung nagbabasa ka ng Biblia, yung daong ni Noe, may eksaktong sukat yun Yeah. May eksaktong width, length, at saka height. Yeah. Kompleto Tama. Meron yun. Merong Oo nga eksakto. pala. Yung 144,000 na maliligtas na Yeah. nandun sa 12 lahi ni Israel, di ba? Yeah, Oh, tama. may specifics meron pa merong Naalala ko rin. 40 days and 40 nights. Di ba? So, ibig sabihin, art of, counting yun, Yes. di ba? At saka yung templo ni Solomon. Templo ni Solomon, Yun. may eksakto sukat Naalala yun, di ko, ba? totoo. Tapos yung nasa Ezekiel, pag binasa mo ng buo, na sabi ng mga conspiracy theorists na spaceship daw, may eksaktong sukat yun Yes. May Art of eksaktong the sukat Covenant. yun. Hindi. Iba pa yung Art of the Covenant. Yung Art of the Covenant naman, may eksaktong sukat din yun Yeah. Pero yung yung nakita na parang bahay, na parang spaceship na lumilipad, Right. meron yun may sukat yun may eksaktong sukat yun na pagka binasa mo siya in full detail, maboboringan ka na lang sa sobrang dami ng math katulad ng boring na teacher mo na kinakausap yung whiteboard nila. Yun ang sagot ko. Magbasa ka ng Biblia, maniwala ka, maraming math sa Biblia. Agree. Sobrang dami, masusuya ka na lang. Yes, tama ka dun, brother. No? Napaalala mo sa akin yung sinagot mo. No? Meron nga pala. Tama ka, meron nga pala. No, kasi naalala ko yung sukat nung pader ng Jericho na pinabagsak ng tribe
tribe ng Israel. No? For 7 days na inututan nila, na inawitan nila, Oo. na alam ko may sukat yung pader na yun eh. What else? Tama kayo saan ni Noe. Actually, marami pang iba eh. You may be amazed na merong mga scientifico na nagsasabi that the universal language is math. Diba? Agree. Tapos, mapapansin mo sa Biblia, punong-puno ng calculations doon. Meron pang mga calculations doon na hindi ko na pakikialaman. Pero merong mga calculations doon na nakahula. Yeah. Katulad halimbawa nung sinasabi ni Daniel Yeah. na merong na 70 taon daw babagsak ang Israel. Tama. Tapos 8 batong mananatili sa ibabaw ng isa pang bato na hindi mababagsak. Right. Yun yung sinabi ni Daniel eh. Na kung babasahin mo yung history, pag chinek mo ang history, Yeah. 70 AD, sinugod ng Roman Empire na sa pamumuno ni General Titus, yung Israel nung 70 AD. Okay. Eksaktong-eksakto. Nung 70 So, ibig sabihin, pati panahunan may math. May Okay. calculations ang math doon. Kaya sabi ko sa'yo, tropa eh, basa-basa. Yeah, next question. Okay. Itong question na to ay galing kay Mark. Yeah, Mark. Ang Yan, tanong- sakto. Sige. Okay. Go, Mark. Ang tanong niya, Kakta sa Biblia, no? Okay. Sige. Tapos, Sige. is it really necessary na mag-war ang dalawang bansa? For example, yung nangyari sa Russia at Ukraine. Okay, political. Go. malalim nung sa pinya, no? Sa totoo lang, hindi naman ang dahilan, no, para sa akin, base sa mga na-research ko, is the war in Ukraine and Russia is staged to cover for something that is going to be brought in public on a bigger scale. No, para sa akin, this is just a simple mass, no, or diversion para linlangin yung mga tao sa kung ano talaga yung nangyayari. I may sound a conspiracy theorist, you know, so be it. Yeah. But that is what my take sa nangyayari ngayon between Russia and Ukraine. Yung. Ganda. Ako papababawin ko lang yung sagot. Ordinary lang yung sagot ko kasi ako lang naman si Chester yung lahat eh. Ako yung isang ordinaryong taong bayan lang na sumasalamin sa mga ordinaryong tao sa paligid. So isa ako sa inyo. The way I see things, ordinary lang. Wala namang nothing out of the usual. Pinagbabasihan ko lang yung sinasabi ng dalawang bansa na ginugulo daw ng Russia yung eleksyon ng Amerika. Tapos ang Russia naman nagsasabi naman na yung NATO parang ano yan parang army yan ng Amerika, and I may be wrong. Yeah. Naglalagay ng mga weapons yung NATO dun sa katabi nilang bansa. Now yun nga yung Ukraine, di ba? Yes. O di syempre, di ba, logic dictates, ordinaryong taong bayan lang naman ako. Yeah. Kung halimbawa ang kapitbahay mo, halimbawa, maglalagay ng trompa tapos nakatutok sa bahay mo. Oh. Tapos ang lakas-lakas ng ingay, ang lakas-lakas ng di ba, tunog. Hindi ka ba magagalit? Magagalit ako, Diba? tapos tututukan ko rin yung subject. Yun ang ibig ko sabihin. O ngayon, ganun ang ginagawa ng Russia. Correct. Maglalagay ang Amerika ng mga weapons nila through NATO dun sa katabing bansa ng Russia, which is Ukraine. Tapos syempre, ako naman si Russia kunyari, syempre kung sino ka mang Russia, di ba magagalit ka naman nun, ba't lalagyan ng weapon dun sa tabi ng bansa ko? Kikirahin ko talaga kayo. O yun ngayon ang dahilan. Yun ang dahilan kung bakit sila nag-aaway. Hindi pumapayag ang Russia na ang NATO ay maglagay ng mga weapon dun sa tabi nilang bansa. Right. There was a time, alam mo history there was a time in the past magkasama yan. Yeah, USSR. part siya ng USSR actually. Geopolitics na to. Yeah. Hindi masyadong pinagpapakailan ng politika, pero interesado ako dyan. Interesado ako dyan kasing interest ko dyan yung parang kasing interest yan para sa akin ng religion. Interesado ako dyan. Hindi ko nga lang masyadong mapakialaman ng gusto dahil masyadong controversial yan eh. So, as much as possible, umiiwas ako sa religion at saka sa politics. Yes. Okay, next question. Pero din ang sagot, kailangan ba? Necessary ba talaga? Nga, sagot ko. Ang sagot ko, kung ikaw man ang Russia, hindi ka papayag na may maglalagay ng weapon sa tabing bansa mo. Tapos kikirahin ka, di ba? Siyempre, unahan mo na. Wala ka naman choice eh. Kailangan talaga yun.
Kailangan yun para sa Russia. Tapos pag nakikita naman ng Amerika, kailangan nilang pigilan ng Russia dahil ang Russia naman na nagkocontrol ng langis sa majority ng Europe. Yep. Siyempre, dahil supplier sila, magiging superpower ang Russia, tapos magko-connect ang Russia at saka ang China. Diba? Ayoko pakialaman masyado yan, geopolitics din eh, pero I know so much about it. Yeah. Nag-e-enjoy ako dyan sa mga ganyang kwentuhan off the records. Agree. Kailangan eh, wala silang choice sa isa't isa eh. Kailangan eh. Although, sige, sabihin na natin, diplomacy, di ba? Pero at the end of the day, pare-paras matataas ang ihi ng dalawang bansa na yun eh. Totoo. Ayun, yun The ang way I sagot. see it, it's a defensive tactics ng Russia. Hmm. There was a time na pinasabog yung pipeline ng Russia and to retaliate, no, they're going to take back Ukraine. Kasi nga, back in the time ng USSR, Ukraine was part of USSR, which is the Communist Party ng Russia.